seryoso na ba ang ating mga kawani ng kapulisan? Yung Maritime Police, MARPSA o yung MLET ng mga kooperatiba sa pagsugpo ng mga illegal trading dito sa Pilipinas. So, mapagpalang araw po mga kahabi. So, pag-uusapan natin ay regarding po sa buhay mag-iipon. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay mga napadaan kayo at gusto nyo yung ganitong content regarding po sa buhay mag-iipon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So yung pag-uusapan natin ngayon ay targeting illegal wildlife trade activities. Sunod-sunod na po ang paghuhuli. So makailang araw po ay halos sunod-sunod po ang mga kapulisan na nahuhulihan yung mga illegal trading activities ng ating mga kapwa mag-iibon. So, ang tanong natin, sincero na ba ang ating mga kooperatiba, mga maritime police sa pagsugpo ng mga illegal wildlife trading activities dito sa Pilipinas? So, yun po ang ating topic sa video ito. At nais ko po munang ibahagi sa inyo o ibalita ang mga kaganapang muli. Kamakailan lang ay meron na nung July 8 sa Pasay City, ngayon naman po ay sa Taguig. So, hayaan nyo munang ibalita ko sa inyo ang kaganapan sa pagka-entrap ng ating na isa nating kababayan sa pagbenta ng illegal trading ng mga species na ibon. So, Maritime Group arrest suspect for illegal online wildlife trading in Taguig City in the continuing campaign against illegal wildlife trade. The Maritime Group through the Southern NCR Maritime Police Station conducted an entrapment operation on July 13, 2025 at around 9 p.m. in Bikutan, Taguig City. So, ito po yung continuous campaigning, ito yung tuloy-tuloy na kampanya sa pagsugpo ng mga illegal trader sa ng mga kababayan natin. Ito po ay walang pinipiling oras. Alas 9 po ng gabi nangyari. Noong July 13 lamang po. So nung nakarang araw lang. Yung nakarang video ko, noong July 8. So sunod-sunod na po yung kanilang continuing campaign against illegal wildlife trade. The operation resulted in the successful arrest of alias Rai, 39 years old, for violation of paragraph E, trading of wildlife, and paragraph F, possession of wildlife, of section 27 of Republic Act 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act in relation to Republic number 10175 or Cybercrime Prevention Act. So ito po yung isinagawang entrapment operation na ang nahuli na kababayan natin ay si alias Rai, isang 39 taon gulang. Sa kanyang violation po ay sa section 7 sa paragraph E, yung trading of wildlife, dahil nag-trade po siya or nagbenta siya ng walang kaukulang dokumento. At pangalawa po na kaso yung sa paragraph F, possession of wildlife, nagpitpit, nagdala, nag-alaga ng wildlife na walang kaukulang dokumento. So dalawa po yung kinaharap niya na kaso, yung possession of wildlife at trading of wildlife, pangangalaga na walang pahintulot, walang permit, at pagbebenta, ganun din, wala rin pong permit. At meron pong Republic Act pa na 10175, ito yung cybercrime. So, nakakalungkot man na ang hilig lang naman natin ay pag-aalaga at pag naparami magbenta. Ngunit kung wala po tayong kaukulang dokumento, mga kahabi, ay ituturing tayong mga illegal trading ng mga aktibidades natin.
So the suspect was caught in the act of selling wildlife through online platforms, and recovered from him during the operation were 4 live cockatiel concealed inside a carbon box. So yun po ang nahuli sa kanya, nahuli akto. So hindi naman siya mahuhuli akto kung walang nag-inform sa mga kapulisan. Ibig sabihin, mayroong mga informante at mayroon pong nagsumbong through online platform. So alam naman natin sa social media, dito nagaganap ang mga transaction. Kaya mag-ingat kayo mga kahabi, kung kayo po ay nakikipag-transaction sa online platforms, ay siguraduhin yung legal ang inyong ginagawa. Dahil hindi nyo na po alam kung sino na po yung inyong nakakatransact sa regarding po sa online trading ng mga species. Dapat po, mas mainam kung nasa legal tayo, ay wala pong pangamba sa pagtitrade ng mga species. So nahuli sa ating kahabi ay 4 na piraso ng cockatiel concealed inside carbon box. So nakalagay po sa baka nakalagay ito sa sesto box, ika mahiwagang sesto box ang nilalaman. And 1 unit of Oppo A18 mobile phone used for online transaction, and 5 pieces of 500 pesos marked bills. Ito yung tinatawag na budol money. So nahulihan pa ng cellphone, tapos may mark money pa, at 5 pirasong tagpa 500. So yun po yung mark money. So pagkaabot ay nahuli na po siya. The confiscated birds value of approximate 2,400 pesos are classified as protected wildlife species under RA 9147. So, kailangan mga kahabi, alamin natin yung batas ng RA 91. Ito po, lagi kong sinasuggest sa inyo na i-download nyo po ito at pag-aralan natin. Dahil ito lagi ang ikinakaso sa atin sa pagpuposes ng wildlife species at sa trading. So dapat meron tayong copy nito at pag-aralan natin kung ano naman po yung para sa atin na batas. Kasi itong RA 9147, batas din po against sa mga nagpo-possess at nagtitrade ng mga illegal species. So birin nyo kahabi, sa halagang po 2,400. So pag dinivide mo sa 4 na cockatiel yan, lumalabas 600 pesos na lang ang isa. So ganun po, bumabagsak ang presyo ng mga species dahil sa mga illegal trading. So yung mga legal na nagbi-breed, mga legal na may mga documents, papers ay naaapektuhan dahil dito sa illegal trading activities. So the suspect is currently under custody at Mlet Muntinlupa for documentation and further investigation. The confiscated wildlife species will be turned over to the Department of Environment and Natural Resources sa DENR, Biodiversity Management Bureau in Quezon City for proper handling, issuance of the necessary certificate and permit. Appropriate charges will be filed before the Taguig City Prosecutor Office. So yun po ang nakakalungkot. Nawala na tayo ng ibon, nawala na tayo ng mga belonging items, ay maharap pa tayo sa pagkakulong at sa pagmumulta dahil sa illegal na transaction. So muli, sana ay mamulat na tayo at sumunod na tayo sa batas or sa Republic Act 9147. The Regional Maritime Unit NCR urged the public to refrain from engaging in the illegal trade or possession of wildlife and to report any suspicious activities to the nearest police station. Such action not only violate Philippine laws but also threaten biodiversity and environmental conservation effort. So ang Regional Maritime Unit ay ino-urge tayo
pinapabalaan tayo, pinaalalahanan tayo mga mag-iibon na mag-ingat tayo sa mga illegal trade or illegal possession of wildlife. So kung meron man tayong kahina-hinala na hindi magandang gawain, ay pwede po natin ilapit ito sa mga maritime police. So mga kahabi, meron tayong natutunan regarding po sa ating topic na targeting illegal wildlife trade activities. So sunod-sunod na po ang panguhuli ng mga maritime police. So kung sincere sila, ay maraming naapektuhan at ganoon pa man ay marami ding mga natutuwa sa kanilang mga ginagawa. So, at ganoon din, sagutin natin yung mga tanong, komento ng ating kahabi regarding sa pangyayaring ito para magkaroon tayo ng konting open forum or talakayan at makasagot man lang tayo sa kanilang komento at maliwanagan ang bawat isa sa atin regarding po sa mga nangyayari sa mga illegal trading na aktibidades ng ating mga kababayan. So unang tanong po ni komento ng ating kahabi si John Brigola. Si John Brigola. Ano ba yan? Di naman may bibenta ng malaki at di naman wildlife. Captive yan. Tapos makukulong ka pa. Hulihin nyo yung lahat na big time na magnanakaw at drug lord sa bansa. Hindi yung nag-aalaga ka lang ng ibon, matutuwa at tapos nagkaanak para mabawi mo man lang panggastos mo. So salamat po sa inyong komento, kahabi John Brigola. So magbabahagi din tayo ng konting kasagutan sa inyong komento. Tama po yung inyong komento na sa pag-aalaga natin, wala naman pong hadlang doon. Natutuwa tayo, libangan, hobby, tapos na-breed natin, napanganak, dumami. So para makabawi tayo sa pambili or panggastos ng mga patuka, ay kailangan magbenta rin tayo. Yun naman talaga yung cycle sa pag-aalaga. Ngunit, ang tanong dito kahabi ay yung kung meron tayong permit, kung meron tayong pinanghahawakan, permit sa pag-aalaga at permit sa pagbibenta. So kung meron tayong dalawa na to, ay wala naman pong pangamba sa atin. Hindi po tayo maaapektuhan. So yun po yung ating konting komento lang dun, konting sagot sa inyong komento. At tapos may bibenta ng malaki at di naman wildlife, captive yan. Yes po, hindi naman po ito wildlife, hindi naman ito galing sa wild, captive breed po ito. Ngunit ang kakatil po ay napapabilang sa exotic bird. So pag sinabing exotic bird, ay kailangan po mayroong kaukulang dokumento. Kahit ito po ay captive breed. Tapos, ganun talaga, yung talagang consequence kahabi, makukulong ka pa kung nagkaroon ka ng violate. Kung nag-violation ka. Kung wala ka namang na-violate, ay hindi naman mangyayari ang senaryo na makulong ka. So makukulong ka lang kung meron tayong nilabag na ordinansa or batas. So ang dapat hulihin daw yung mga big time na magnanakaw at mga drug lord. So mga kahabi, ang drug lord po ay merong ahensya para sa kanila. Ito yung mga PIDEA agency para naman sa mga drugs. Sa mga magnanakaw naman po ay sa mga pulis, sa mga PNP. Ito ng mga ibon ay Maritime Police, MARPSA or yung MLET. So yun po, kanya-kanya po yung designated area or designated task, ika nga. Sa hindi yung pwede maghalo-halo kung sino yung huliin nila. Meron silang mga designated na mga ahensya. So hope kahabi John Brigada ay nakatulong tayo sa inyong komento at para makatulong din sa ating mga kahabi na nagdadalawang isip, nag-aalangan kung bakit nga ba nangyayari ang ganitong mga illegal trading. So ganun din si kahabi Raleigh San Diego. Libangan lang ng mga munting breeder yan. Hinuli nyo pa. Kung gusto nyo talaga matigil mga pet shop,
ang puntahan at mga bilihan ng mga ibon, pusa, aso, dagang kosta, mga imported na manok at kung ano-ano pa. Sa Bulacan marami. Maganda pa paghuli nyo mga tulak at addictus. So tama po, pares kayo ng komento ni Kahabi John Brigola at si Raleigh San Diego, libangan lang. Yes po, libangan naman talaga lang natin sa pag-iibon dahil maganda ang buhay pag mayroong ibon sa ating bahay. Tapos mga munting breeder, karamihan naman sa atin mga maliliit lang, mga backyard breeder, mga ilang peraso. Pero ang masakit dito Kahabi, pag nagpo-possess tayo ng mga species na walang kaukulang dokumento at nagtitrade tayo ng wala ring kaukulang dokumento. So doon po pumapasok yung illegal wildlife trade. So yun po ang ano natin dito, ito yung mabigat na pag natsyempuhan tayo ay merong kakaharapin na kaparusahan dahil lumabag tayo sa RA 9147 o yung tinatawag na otherwise known as Wildlife Resources Conservation Protection Act. So yun po yung ikakaso sa atin pag patuloy tayo sa ganitong gawain. So ganun din po. Maraming salamat Raleigh San Diego sa inyong komento. At ganun din po si Kahabi Dennis sa Balos. Ulihin ang mga nag-alaga ng ibon kasi wala daw permit. Tama po. Pero pag kumuha ka naman ng papers sa kanila, ayaw namang magbigay kasi need daw ng deed of donation sa mga breeder. Tapos siya namang ayan ang mga breed hinuhuli na rin. Pinas talaga magaling. Yes po. Huliin talaga ang nag-aalaga ng ibon kasi wala pong permit. Tama po yan. Pero kukuha tayo ng permit. Ang mag-i-issue po kasi ng deed of donation or deed of sale, yung breeder po mga Kahabi. So paglilinaw po, hindi tayo kukuha ng permit sa DNR para sa ibon. Yung ibon po ang ipaparehistro natin sa DNR. Kukuha po tayo ng Certificate of Wildlife Registration. Ipaparehistro po natin yung ibon. Hindi tayo kukuha ng permit para sa ibon. Ang magbibigay po ng deed of sale at deed of donation, mode of acquisition, yung nagbenta po sa atin, yung legal source. So yun po kasi ang requirements para makapag-apply naman tayo sa DNR ng Certificate of Wildlife Registration. Ipaparehistro po natin yung nabili nating ibon mula sa breeder or sa seller para mapahintulutan tayo na mag-alaga at mag-possess ng mga endangered species. So yun po ang process Kahabi. Hindi yung bibili tayo ng walang resibo, walang permit, walang papel, tapos pupunta sa DNR upang iparehistro ang ibon or para makakuha ng permit. Tapos sasabihin natin ayaw naman nila. Hindi po ganoon ang proseso Kahabi. So Kahabi Dennis Ceballos, meron tayong mga natutunan kahit sa maliit na kapamaraanan sa kasagutan natin ng inyong lingkod sa inyong katanungan. So maraming po salamat at ganoon, last but not the least, si Kahabi Ronaldo Villegas. Ano na namang kalokohan yan? Kakatil, wild, alam nyo ba na pinagsasabi nyo, alang wild dito sa Pilipinas na ganyang namimirwisyo lang kayo ng tao Bakit yung mga nagbibenta ng eagle ang dapat yung hulihin, mga ungas kayo? So shoutout po sa iyo Kahabi Ronaldo Villegas. So ito po yung komento ng ating Kahabi. So bigyan lang din natin ng konting paglilinaw para pare-paras po tayo maunawaan. Ano na namang kalokohan yan? Kakatil wild. Ang kakatil po ay wild sa bansang pinagmulan nila. So ito po pagkaklaro natin Kahabi. Alam nyo bang sinasabi nila? Hindi po sila magsasagawa ng batas or hindi sila magsasagawa ng operasyon kung hindi nila alam yung mga hakbang na kanilang ginagawa. Alang wild dito sa Pilipinas na ganyan. Yes po, tama po kayo. Dahil hindi naman po ito galing sa Pilipinas. Ang kakatil po ay galing sa ibang bansa, in-import natin.
dinala sa Pilipinas, inalagaan at ginawang captive breed, pinarami sa Pilipinas. So, yun po ang katotohanan. So, ito po ay imported species. So, pag imported species po, kailangan ng kaukulang dokumento para mapahintulutan tayong mag-aalaga. Yun po ang katotohanan, kapahabi, Ronaldo Villegas. So, kung ang concern nyo ay yung pagbenta ng eagle, so baka one of these days, siya naman po yung mabalita natin or mahuli or mabalitaan natin sa mga maritime police na nakahuli sila ng illegal trading ng pagbebenta ng isang eagle. So hopefully, kung sincero ang ating mga kawani ng maritime police ay posibleng mangyari ito sa inyong concern, mga kabi. So, maraming po salamat mga kabi. Hope meron tayong mga natutunan kahit sa mga maliliit lang na ating mga sagot sa inyong mga komento, mga reaction at mga kaganapan sa bilang buhay mag-ibon. So, maraming po salamat. Hope meron tayong mga natutunan at kung nagustuhan niyo to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at dito pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta at mga silent viewers natin dyan. Si kahabi Alexander Ordonez Gilinao ng Tabaco City, Albay, San Antonio. Shoutout po sa inyo at sa lahat po ng mga mag-ibon ng Tabaco, Albay. Si Juncel Nudo, Ian Ilauza. Shoutout po sa iyo kahabi sa ganda ng banding natin. Ganda ng pag-uusap natin regarding po sa bird stock, ika nga. Maraming salamat, Ian Ilauza. At si kahabi Felipe Junior Gapate, shoutout po sa iyo. Si John Combes Jr., si Chongo, John Omes, shoutout po sa inyo. Ariel Lantos, si Juan Arwin Gila, shoutout po. Si Victor Aguila, Alfredo Mendoza, Alberto Ramos, at Kenneth Paras, at last but not the least, si Melchor Advencula ng Pampanga. Shoutout po sa iyo kahabi, sa lahat po ng mga mag-ibon at mga kahabi natin dyan sa Pampanga. Shoutout po sa inyo. Maganda ang buhay mga kahabi pag meron tayong awareness sa mga illegal wildlife trading activities. Sa ating topic, targeting illegal wildlife trade activities, sunod-sunod na ang panghuli ng mga maritime. So kailangan ingat. So dapat i-process na natin yung mga dokumento para sa ating pag-aalaga, pagpaparami at sa pagbebenta. Kung ito po yung ating papasukin bilang isang buhay mag-ibon. Maganda ang buhay pag mayroon tayong kaalaman sa ating pag-aalaga, sa pagkikare, sa pagpaparami, sa pagbibreed, sa lalong-lalo na po sa pagbebenta. Para hindi tayo maturingan na illegal trader. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.